Sa mahal ng fuel ngayon, marami talagang mga kotse ngayon ang posibleng nakaka-experience ng fuel empty or umaabot doon sa point na umiilaw yung kanilang fuel indicator na halos wala na. Pero ano nga ba yung negative effect kung patuloy natin itong gagawin? Actually, paminsan-minsan okay lang naman eh. Pero yung paulit-ulit natin na nai-empty or umaabot dun sa pag-ilaw, may mga pagkakataon na pwede ring makasama yan sa ating sasakyan. Kaya nga ang advice ng marami, pag nasa 1/4 na yung ating fuel, magkarga na tayo. Okay, so yan yung initial. Pero yun, ano nga ba yung mga negative effect ng laging na-empty na fuel? Well, isa dyan is pwedeng masira yung ating fuel pump. Kasi yung fuel na pinapump, yan din yung nagiging kanyang parang coolant para hindi siya mag-overheat. So kung sakali mang wala na siyang mapump pero continuous pa rin yung ikot ng ating pump, posible siya mag-overheat. Kasi commonly, yung mga fuel pump, nandyan yan sa may natin, sa loob ng fuel tank. Kumbaga nakasubmerge yan, nakailalim. Now, kung wala nang mapump yun, so posibleng mag-overheat yan. Okay? Then yun, next natin dyan is pwede ring mag-clog yung ating fuel filter. Kasi nga, nakakahigop na siya nung mga kung ano-ano mga contaminant dyan nasa loob. Kumbaga nasasaid natin, pati yung mga parang mga sludge dyan sa ilalim. So, eventually, didikit dun sa filter. So, ang ending nun, may possibility na maka-experience nga tayo dyan nung tinatawag nila na hard starting. So, kailangan nating magpalit ng filter pag ganyan, no? Yung tipong hindi mag-start sa unang click. Tapos, dapat pangalawang click, lalo na kung medyo natitenga yung sasakyan natin. Isa yan sa mga posibleng issue, no? Then yun, pwede rin tayo magka-problema dyan yung tinatawag na engine misfiring. Kasi syempre, pag sabihin natin medyo kumukulang yung fuel na naibobomba dun sa mga injector, nag-a-adjust yung sasakyan. So, may possibility na mag-cope up siya dun. Tapos, yun, mag-misfire na. Okay, actually na-experience ko dyan kasi dati lagi akong nape-fuel empty, medyo nakasanayan na nga, medyo problema ko rin yan sa totoo lang. Yung filter, sabihin natin, syempre filter, tapos meron pang ang susunod kasi niyan, injector na eh. Minsan nakakapagpalit talaga ako ng injector, yung dulong injector pa nga napapalitan kasi nagka-clog siya. So, yun, kaya lesson learned na rin sa akin yan. Okay, then yun. Ayun, pwede rin siya mag-accumulate ng water condensation or contamination na yan, yung water contamination kasi nai-empty yung fuel tank, so pwedeng nag-accumulate siya ng water. So yun, unfortunately, pwede rin makasira yan. At ito yung pinakamahirap, no? Yung maubusan tayo ng fuel habang tumatakbo tayo. So syempre, pag naubusan yan, mag-o-off yan. So pag nag-off yung sasakyan natin, may tendency na hindi mag-function yung ating steering, 'di ba? Titigas 'yan. Or yung ating brakes kasi nakapatay na yung makina natin. So hindi natin makokontrol. 'Yun yung pinakamalaking risk na magiging problema, no? Kaya mga paps, no, ito ang advice sa inyo, no. Pagdating ng 1/4 ng fuel tank, kargahan na natin. Okay? Kumbaga, not necessary naman na kailangan full tank. Kasi ito meron ding instances na yung isang kotse dati, laging full tank. Talagang yun, talagang sagad lagi. All of a sudden, dahil nga laging nasa full tank siya, hindi siya bumababa. Halos hindi, siguro sa lifetime niya, napaka-minimal lang yung time na bumaba talaga siya ng nasa 1/4. Ang problema niya, dahil nandun siya lagi sa itaas, nung iba na yung gumamit, ang bagal bumaba. Kumbaga kasi yung niya kasi doon sa loob ng fuel tank yan para yung may floaters, kumbaga meron niyang parang bola. So yung bola na yon umaangat yun, umaangat tumataas. So yun yung nag-i-indicate kung ilan na yung fuel gauge natin. Now sa kanya, dahil naka-remain siya na nasa taas, okay, naka-remain siya doon sa taas, so hindi na siya bumababa.
So, eventually, through time naman, dahil paulit-ulit naman na ginagawa, binababa, hindi naman ini-empty, wina one port, tapos iakyat ulit. Yun, nakasanayan niya na rin naman. So, yun, naayos din naman. Ako, ang experience ko talaga dyan is yung ano eh, yung filter, yan. Nag-hard starting. Yan, isa yan sa mga talagang pinaka naging experience ko no sa laging na-empty. So, yung aking filter is mabilis na dumumi. Although, pinapalitan naman talaga yun every, depende sa kotse, pero yung iba 100,000, yung iba naman 40,000. So, depende talaga, no? At yun, isa rin sa mga naging problema ko dyan is yung injector talaga. Kasi nag-clog yung injector ko. Although, abot naman ng 150,000 bago talagang bumigay yung injector ko. Pero yun yung mga lessons sa akin ano, na nakuha ko that time na kaya yung eventually siya nga sabi natututo nga tayo sa mga mistake natin ano, although regular pa rin naman talaga na halos kasi ako ang idea ko talaga kasi nga 'di ba nasa TNBS ako, almost more than 8 hours yung drive ko. So yung isang full tank kasi sa akin normally mga 1.5 araw yan. Pero may mga pagkakataon na ang ginagas ko is enough for the whole day. Kumbaga parang sa akin, indication ko na rin na pag nag-low fuel na siya, is uuwi na ako. Yan. Kasi mura yung gas dito sa area namin eh. So parang yun na rin yung ano ko parang sign, oy uwi ka na kasi low fuel ka na. Kumbaga kasi pag hindi pa low fuel, parang ganado pa eh. So sa akin naman, pagdating ng mga one port, uwi na ako. Tapos gagas up na ako for the whole day na naman yun. Then eventually, ganun lang. Kumbaga parang paulit-ulit lang. So okay naman yung nangyari. Ngayon, yung BUs ko is nasa 80,000 kilometers na and so far, wala naman siyang hard starting na issue. Yan. So yun mga paps, do yun lang naman yung aking binibigay sa inyong idea, no? Kasi yung injector, medyo may kamahalan din yan eh. Depende sa kotse, no? Depende. Pero yung fuel pump, mura lang yung fuel pump kung tutusin at hindi na naman talaga sirain yan. Pero may kamahalan yung labor kasi medyo mahirap siyang kunin kasi nga nandun siya sa loob ng ng tangke. At kumbaga pag nagpalit ka niyan, syempre pag binuksan mo na, isama mo na yung filter. And eventually ano naman yan eh, normally isang set naman yan eh. Merong nabibili isang set, pwede nyo bilhin yun. Mas okay yun. Pero hindi kasama yung yung pump o yung parang motor. Although nasisira din yun through time, no? Pero sa experience ko, meron akong 200,000 kilometers na kotse, hindi pa ako nagpalit eh. Even yung 300,000 kilometers ko, hindi pa ako nagpalit eh. Ano yan eh, normally wear and tear. Yan. May mga yung iba, hindi, yung tinatawag nilang manufacturing defect. Yan. Yung iba, yung mga early or talagang hindi lang matibay. So, yun lang yung may advice ko sa inyo, no? Sa mga car owner dyan, iwasan natin na mag-empty ng fuel. Pagdating ng one port, magkarga na tayo para sigurado na wala tayong magiging aberya. At iwasan talaga natin yung ma-empty tayo na tipong umabot tayo sa point na maubusan tayo ng gasolina. Kasi pag idea lang. Pag paubos na talaga yan, yung talagang tipong pasagad na, yung sasakyan ninyo, parang sisinok yan. At bago tuluyang mamatay. So yun mga paps. So yun na yung idea mga paps, no? Sana nakakuha kayo ng konting tips, no? Regarding dun sa pag low fuel, iwasan lang natin. Okay? Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.